Sa tuktok ng bundok na ito sa Matuginaw, Samar, natatagpuan ang pinakamataas na talon sa buong probinsya. Kung titignan sa drone, ang tubig na bumabagsak mula rito, isang napakahabang puting guhit. Na napapalibutan ng lunti ang bundok. Sa nakakalula nga nitong taas na 2,600 feet, ang tubig mula rito hindi na raw halos umaabot o bumabagsak sa lupa. Ito ang napakagandang Hinuplacan Falls. Hinuplacan was discovered last 2020. Ito po ay kabahagi o kaparti ng ating municipal tourist attraction. Ang pangalan ng talon may kaugnayan daw sa isang kwentong bayan na nagpapalipad sa imahinasyon ng maraming waray sa loob ng napakahabang panahon. Ang ibig sabihin kasi ng hinuplakan, binagsakan. Ayon kasi sa mga kwento-kwento, ilang dekada nang nakararaan, ang tuktok ng talon, di umano, ang siyang pinaglandingan noon ng isang nag-crash na eroplano. And according to news, the pilot is very drunk. The airplane sank on Mount Hinuplacan. Bungkag ang eroplano. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, ang pinaniniwala ang bumagsak na eroplano sa talon hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita. Kaya marami ang nangahas na akyatin ito sa pag-asang mapatunayan kung ang balitang may bumagsak sa tuktok ng Hinuplacan Falls. Totoo! Nakita nyo, nakita. Isa sa mga lumaki sa kwentong ito, si Rodney. Merong mga matatanda na nagsasabi sa amin na meron daw eroplano na bumagsak doon malapit sa area. Hanggang nitong 2020, ang Mount Hinuplacan opisyal na binuksan ng lokal na pamahalaan ng Matuginaw sa mga bisita. Kaya si Rodney, isinakatuparan na ang matagal niyang plano. So ito na ang daan, kuya? Okay. Dahil kabubukas pa lang ng bundok nung umakyat sina Rodney, ang trail napakasukal. Kaya ang kanilang hike patungo sa summit, pahirapan. Ganda ako pa to. May bahagi pa nga ng trail kung saan sila'y nadulas at napakapit na lang sa mga sanga at ugat ng puno. Matapos ang 4 na oras, sa wakas, narating ng grupo ang summit ng Mount Hinuplacan. Talagang namanga kaming lahat kasi sobrang taas talaga. Balahibo mo, titindig talaga pag andun ka sa taas. Gusto namin hanapin yung kung saan may nag-plane crash. Wala kaming nakita debris. Ang kwento ng di umano bumagsak na eroplano, pumukaw rin sa interes ng vlogger na si Arnold. Narinig ko na ito kasi may mga kaibigan ko sa Facebook na nag-share patungkol dito. Kaya inakyat niya rin ito. Si Arnold na kaya ang makakatunton sa di umano pinagbagsakan ng eroplano sa Hinuplacan Falls? Alas 8 ng umaga nung sinimulan ni Arnold ang kanyang hike. Dito na kami sa may police station at dito na kami magsisimulang mag-hike papunta ng Hinuplacan. Average na lakad is 3 to 4 hours. Nagsisimula pa lang kami pero wasakan agad ng tuhod. Ito na yung isa sa pinakamahirap na daan. Mga siguro 300 meters na slope. Hindi pa rin siya pwede sa mga beginners na walang karanasan sa pag-akyat ng bundok. May mga ugat na pwede mong hawakan na hindi ka mahuhulog. Pero mahirap pa rin. Almost 3 hours na kami naglalakad dito para sa kagubatan. Buti na lang nakahawak.
Makalipas ang halos 4 na oras, Ay, salamat, Lord. narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfalls pa. At dito, Ang taas! nalula sila sa taas at ganda ng talon. Grabe! Yung mga punong malalaking kahoy doon sa baba, ang liliit na nila. Nakakakaba. Pag dinungaw mo siya, talagang parang huhugutin. Si Arnold hindi na nagsayang pa ng oras. Agad sinuyod ang gubat para hanapin ang matagal ng laman ng mga kwento-kwento. Ang di umano bumagsak ditong eroplano. Pero may basihan nga ba ang mga kwentong may nag-crash ditong eroplano? Sa pagkakaalam ko po, na may bumagsak na eroplano po. The airplane sank on Mount Hinuplacan. At may nakilala rin ang aming team na magkukumpirma raw na totoo ang plane crash sa tuktok ng Hinuplacan Falls. Sadto nga panahon, ako ang gin-designate sa namon mayor nga chief of police ang munisipyan Matuginaw. Tagikan kami upod akan pag-rescue. Fasten your seatbelt dahil ang katotohanan tungkol sa di umano bumagsak na eroplano sa Mount Hinuplacan, bubulusok na Nakita nyo, nakita. sa aming pagbabalik. Yung una kong reaction is, wow! May kwentong bayan na matagal nang nagpapalipad sa imahinasyon ng mga tiga Matuginaw sa Samar. Di umano sa tuktok ng pinakamataas na talon o waterfall sa kanilang probinsya, ang Hinuplacan Falls. May bumagsak daw noon na eroplano na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Kaya ang vlogger na si Arnold nangahas na akyatin ito para alamin ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras na buwis buhay nilang trek, Ay, salamat, Lord. narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfalls. Grabe! Yung una kong reaction is, wow! Ang taas! Sinuyod niya agad ang gubat. Nakita nyo, nakita? Pero bigo siyang makahanap ng anumang debris ng bumagsak na eroplano. Natabunan na nag-landslide siya. Yung ibang debris, kinuha na daw ng mga matatanda, no? Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, may nakilala kaming may alam daw tungkol sa mga kwento-kwento na may bumagsak na eroplano at hindi raw ito urban legend lang o kwentong bayan. Dahil naroon daw siya mismo nung araw ng search and retrieval operation. Siya ang dating chief of police ng Matuginaw, si Lolito. Tagikan kami upod akan pag-rescue. Nagduha kami nga team, nagsiring ko nga, aadi na, nahiagian na namon. Taong 1972 raw nung nag-take off ang isang private company plane, lula ng piloto nito. September adto, pista sa Kalbayog. Pag abot dito sa eroplano sa Kalbayog, pagbalik na niya, tikad to sa dida siya na aksidente. Kung mayada nga nakakita, usala nga wings and umigo sang kahoy, hamon na kalat left side. Pero ang eroplano, nasuga dito. Kaya tumama man ang bato. Pabuti Hinuplacan, di na kinakikita, mambinangga. Ginilom mubog. Sa kasamaang palad, ang piloto hindi na nakaligtas.
Pero kung totoong may sinawing palad na eroplano doon noon, bakit wala na ang mga debris o bahagi nito? Saan po idinala ang mga debris? Ito na hindi ako maaram. Naisakay man ng helicopter ang mga kadaver. Samantala, para makumpirma ang impormasyong ito, sumangguni rin ang aming team sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero, For your reference, please note that aircraft accident investigation and Inquiry Board's investigation records began in 1981. samantala, ang pamunuan ng bayan ng Matuginaw may paalala sa mga gustong umakyat ng bundok. Dapat may coordination po yung mga hikers, yung mga cavers na pupunta doon. Kasi we are preserving our nature. Hindi lahat ng kwentong bayan, kwentong barbero lang. Ngayon, ating napatunayan na ang kwento tungkol sa bumagsak na eroplano sa bahaging ito ng Talon sa Samar, hindi lang nilikha para magpalipad ng imahinasyon, kundi beripikado talagang impormasyon.